I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Shoutout sa inyo mga kababayan, meron tayong upload videos, updates. O ayan, si Secretary Remulla, alam po natin, galit na galit sa kanya ang mga duta. Hindi ko nga mawari kung bakit galit sila at ayaw nila ito maging ombudsman, si Secretary Remulla. Pero ito po ang balita. Sabi dito mga kababayan, September 24, 2025, sabi po ng isinuminti na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kanyang clearance sa Judicial and Bar Council na nagbibigay sa Pangulo ng shortlist ng mga aplikanteng nais maging ombudsman. OM goes. Remulla gets ombudsman clearance for application to lead agency. Nako. Iyak ang mga DDS. Ay my goodness. Ito. Sabi dito ito yung ibang post. Sabi po dito ng DCMM. Mas maganda ito Sabi po dito mga kababayan. Sabi dito mga bes sabi ni Sir Benji Junior Contreras, iyakan na naman ang mga DDS shit, lalo na si Basti Duterte, Ferdinand Tupac at si Jaime Marcos. Papaano na ito? Mukhang sure na si Secretary Boying Remulla ang ma-appoint bilang ombudsman. Di ba? Siyempre, dahil kung nakikita nyo mga kababayan yung kanyang interview na in-upload natin po yan, makikita nyo doon na talagang very qualified po siya. The way na sumagot na si Secretary, very qualified siya. Pero ang tanong, bakit ayaw ng mga DDS sa kanya magiging ombudsman? Dahil alam po nila na pag si Secretary Remulla magiging ombudsman, na delikado talaga. Kasi lahat yan, makakasuhan sila. Tulad ni Sara, sa mga pang-treat niya kay yung banta niya sa Pangulo na kitilin, speaker, tsaka CFL. Saka yung mga issue niya regarding sa impeachment sigurado flounder mga best. Nakaw! Ang dami. Lalo na ito si Attorney Humba. Talagang malalagay sila sa alangan. Kaya abangan po natin. Sabi dito mga best ng DCMM Teleradyo, Flash Report, Justice Secretary Boying Remulla nakakuha ng clearance mula sa Office of the Ombudsman para mapasama sa shortlist ng Judicial and Bar Council, which is ang GBC, sa posisyon ng ombudsman. Nakakuha siya ng clearance sa ombudsman. Siguradong babanatan nila yung acting ombudsman ngayon. Dahil alam po natin, tinambakan ng kaso ito mga bes si Secretary Remulla, ni Jaime Marcos, tsaka si Basti Tato. Pero sorry kayo. Kasi ang kaso, 'di ba, kaso sa kanya itong pag-uhuli kay Duterte. Lagi ko sinasabi, guys. Sino ba namang stupidong Secretary DOJ at Pangulo ng Pilipinas na hulihin mo ang isang dating Pangulo na illegal? Of course, walang ganun. 'Di ba? Si PBBM alam niya kung anong mali at tama. Yung warrant of arrest ni Digong, yan po ay dumaan sa proseso. Batas po yan. Laging dumidepende ang Marcos administration kung ano po ang nakasaad sa batas. Hindi po nanguhuhuli ang mga yan kasi through Interpol mga bes. Kung illegal, syempre illegal yan. Kahit saan korte sa buong mundo, sampahan mo si Secretary Remulla, matatalo guys. Matatalo. Even the ICC magsasalita. Sasabihin na hindi illegal yun. Legal yun. Sasabihin ng ICC, siyempre na humingi kami ng tulong sa bansang Pilipinas through Interpol. Anong laban mo dyan? Ito, kasi ang mga DDS, pinapalabas nila illegal. Yun ang naratibo nila Kilalang kilala nyo ang mga DDS. Kung magsalita yan,
lalo ni si Sara Duterte, lagi niyang binabaliktad. Gumagawa sila ng istoryahe para ipagmumuka sa taong bayan na illegal yung pagkahuli. Pero hindi nila alam ang taong bayan, karamihan, no? Siyempre, marami sa atin na mga kapwa natin Pilipino, mga abogado, political analyst, ang dami mga profesional, alam nila kung ano ang nakasaad sa batas. O anong tingin niya sa majority ng Pilipino? Walang alam? Kahit hindi tayo abogado, napakasimple lang. Manood lang kayo sa mga eksperto, makukuha nyo. O, di ba? Akala kasi nito mga DDS na ito, wala tayong alam. Ayun ang pagkakamali nyo. O, matalino ang tao sa mundo. Kung yan ay pinag-aralan mo kung ano ang nakasaad sa batas. O, di ba? Hindi tulad sa mga DDS. Gumagawa sila ng istoryahe, binabaliktad nila kung ano yung tama. Kasi, mga kababayan, ang mali sa kanila, sa mga DDS, ginawa nilang tama. O, ang tama, ginagawa nilang mali. O, sabi nila, si PBBM laging mali. O, naiinis sila sa Pangulo. Kasi binigay daw si Digong doon. Aba, kasalanan niya yung 2017, kaso niya na yan. Anong pakialam ng Pangulo dyan? Sus, Mariusip. Lahat daw na nangyayari sa mga Duterte, lahat kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. ay malinis. So, ibig sabihin ng JK, si PBBM may gawa. Grabe, antindi. O, di ba? O, tuloy. Hindi naman ikumpirma ni Remulla kung ibinasura ng ombudsman ng motion for reconsideration na inahin ni Senator Amy Marcos kaugnay na reklamo hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yun ang dahilan. O, yan ang dahilan kung bakit sinampahan siya ng kaso. O, di ba? Siguro si ombudsman, yung acting ombudsman ngayon, siyempre, abogado din yan, alam niya, ang pagkahuli kay Digong, legal, hindi illegal. So, I think, kaya nakahingi or binigyan ng clearance si Secretary Remulla. Oh, paano niya? Yes. Delikado kayo ngayon. Takot na takot sila. Galit na galit sila kay Secretary Remulla. Ayaw nila, guys, na maging ombudsman. Kaya nga tinambakan nilang kaso tinambakan ng kaso si Secretary Remulla para hindi siya mahalalbigang bilang ombudsman kasi yung kaso na itinambak sa kanila, yun po ang maghaharang kay Secretary Remulla na hindi siya pwede mag-ombudsman. Pero ang problema, mga bes, ang Pangulo ng Pilipinas siya ang pipili ng higit. Di ba? Oh. Talo kayo ngayon. Go, Secretary Remulla. Oh, alam din natin ito, walang patawad din itong taong to. Mga kababayan. Hindi kayo naloka. Oh, ay, nako. Sigurado yan, mga bes. Ipag-pray natin na sa Secretary Remulla ang magiging ombudsman. Oh, nako. Matuloy-tuloy na itong kakasuhan si Sara ng Flanderer. Tsaka si Roque. Sino pa? Si Pulong. At saka si Basted. Kaya galit na galit sila ngayon. Tagilid na talaga sila Oo, totoo yun. Tagilid na. Kaya kung ano-anong pinagsasabi ni Sara Duterte. Pero ito lang masabi ko, wag kayong maniniwala. Pag DDS ang magpo-post, lalo na po sa mga DDS vlogger, ayun na. Guys, mag-isip kayo. Lahat yun fake news. Binabaliktad nila ang katotohanan. Dahil ang utak nila nun, yan, yung mga DDS, ang utak nila, baliktad din. Mapurol ang ugat ng utak nila. O, kaya yan, pag mayroong clearance, so ibig sabihin, kasama si Secretary Remulla. Well, anyway, no? Sa interview ng mga judicial sa mga magiging ombudsman, ako, hindi ko man napanood yung iba, pero palagay ko, si Secretary Remulla, very qualified, mga bes. Hindi, real talk po tayo. Lahat na sagot niya, walang habas yung sagot niya. Napanood niyo ba yun? Magaling siya as in. Doon pa lang
hahanga yung mga judicial na nag-interview sa kanya. Isa na doon si Congressman Luis Jinky. Oh, you see? So I think, itong mga isusumite kay Pangulong Marcos Jr., siyempre, di ba, nakabase dyan din sa mga judicial na nag-interview kay Secretary Remulla, isusumite nila yan kay Pangulong Marcos Jr. So, siyempre, ang Pangulo, tinitingnan niya. Sino kaya ang pinakamagaling? Ilan ba sila? Marami sila, ano? Oh, siyempre, sino bang pipiliin ng Pangulo? Natural yung pinakamagaling. Pero, I think, isa na ron si Secretary Remulla. Oh, di ba? Qualified siya. Pero, ang tanong ko, mga kababayan, di ba? Kung siya, no? Siya man ang mapili bilang ombudsman, sino po ang papalit bilang DOJ? Hindi kaya si NBI Director Santiago? Oh my goodness. Oh, ano guys ang kapalagayan nyo? I hope si NBI Director Santiago magiging DOJ. Pwede siya doon, di ba? Pero, well, ito naman aking kaisipan lamang. Who knows? Pero, wala pa namang resulta kung sino ombudsman. Pero pagpire natin na si Secretary Remulla, bagay na bagay sa doon, mga kababayan. Oh, bagay na bagay sa doon. Kaya, pagpire po natin na siya po. Total naman, itong taon naman ito ay magaling. Masipag ito eh. So, ano po ang komento nyo tungkol dito, mga kababayan? Kaya, wait and see. Ang susunod na kabanata, mga beswa. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.